May naghihintay nga ba ng 10-day contract si Renz Abando sa NBA? At ano mga nangyari dito nga sa mga Pinoy? Diskriminasyon nga ba o hindi ito tamang move? Saysay natin yung pag-usapan mga idol para sa ating video natin ito. So wala na yata dito mga idol na mas lalaki pang mga goal para na nga sa isang basketball player sa mandito parte ng mundo ang makatungtong at makalaro sa National Basketball Association. Yes, tama nga kayo ng pagkarinig mga idol. Sino ba naman dito ang manglalaro na ayaw dito makapunta sa NBA? Ultimate dream ito syempre, hindi ba? At hindi lang mga player ang may dream dito sa NBA, kundi even ang buong nation na manglalaro. Malaking bagay kasi para sa isang bansang tangan ng isang player ang maidala ang pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na maibandera ang kanilang literal na watawat. Although tayo mga Pinoy ay matagal na nga rin dito naibandera ang ating watawat sa NBA, pero ang reality mga idol ay ito mga manglalaro sa NBA na nagre-representa na nga para sa atin ay hindi ito puro mga Filipino. Masakit man itong isipin, hanggang ngayon ay diehard dreamer pa rin tayo, isalarawan ng ilang mga kapitbahay natin mga bansa sa Asia, dahil despite ng lahat ng ito, ang atin one of the oldest basketball league sa mundo ay hanggang ngayon ay wala pa tayo ditong purong Filipino o homegrown na NBA player. Naunahan pa nga tayo ng mga ilang nating mga kapitbahay na bansa na di hamak na mas nauna pa tayo sa pagdiscovery sa laro, tulad lamang dito ng South Korea, India, Taiwan, Japan at ang bansang China. Medyo katanggap-tanggap pa nga ngayon dahil tumataas nga ang level ng basketball sa mga bansang ating nabanggit at tinik nga sa atin ang mga ito sa international stage of basketball. At dahil sa pagpasok ng mga ilang mga pure-blooded Asian players sa NBA ay muli tayo dito mapapatanong kung diskriminasyon nga ba ang dahilan na nga kung bakit hanggang sa ngayon ay wala tayong pure-blooded Pinoy player sa NBA, o hindi lang ba dito naging tama ang mga ilang moves nating mga maglalaro na dapat ay nasa NBA na ngayon? Well, si Johnny A nung binigay dito ng team ng Hornets noon, kaso naunahan siya dito ng isang manglalaro na kung saan naman ang ginawa ditong move ng kampo ni Johnny A ay naging maagap at pinush na maigi ito. E pwede kaya hindi ito naunahan? Sunod naman itong si Javed Aguilar ay kinapos din sa pag-push at hindi tinaga ang paglalaro sa G-League at umuwi na lang sa ating bansa. At si Bobby Parks na uwi rin sa walas sa pag-uwi sa Pilipinas para na nga dito sa kanyang ama at pinagpaliban ng opportunities sa NBA. Pati na nga rin itong si Kobe Paras na umuwi din sa Pilipinas nang dahil na nga sa mga ilang mga personal na bagay at give up ang NBA dream nito. At kay Soto, sinabi ditong na mishandle na dapat daw ay lumaro muna sa NCAA o kaya naman sa NBA G-League. Kung mabibigyan pa dito ng pagkakataon ang isa pa natin ditong kababayan na si Renz Abando na naghihintay ng 10-day contract na petition bago na nga dito magsimula ang NBA regular season sa Oktubre. Kung mangyayari ito ay malaking tuwa talaga dito ng ating mga kababayan na Filipino fans. Magkakaroon ng first homegrown ng NBA players ang Pilipinas. Pero tila nga ba, para nga sa ating mga kapwa Pilipino ay para nga ba itong imposible? Pero kayo na dyan bahala mga idol, inyo na yan. Pero ang sigurado ay meron na itong kontrata sa KBL na team ng Anyang sa Korea.